Kalayaang magdesisyon bilang asawa? Kailan ba dapat sumunod sa desisyon ng asawa at kailan ba dapat ipaglaban ang sarili mong desisyon? Ito ay galing sa post ng username na Mrs.Anonymous mula sa Threads. At ang wika niya, mali ba ako? Magbe-birthday ako next month. All settled. Nag-book na kami ng hotel for 2 nights and then nagtanong ako sa husband ko if okay lang ba sa kanya na isama kong parents ko. Pero akala ko papayag agad siya. Ang dami niyang sinabi, paligoy-ligoy pa. Ang sabi niya lang, bahala ka. So alam kong hindi ang sagot niya. Napaisip ako, bakit? Every time na nagsasabi akong pupunta sa bahay namin, hindi rin siya pumapayag kapag isasama ang family ko. Lagi siyang nagdadalawang isip. And then, chinat ko siya kung bakit siya ganyan, etc. Ang sagot niya, wag daw akong pa-victim dahil nasa akin na lahat ng adjustments. Sobra akong nasasaktan sa totoo lang. Mula nung nagkasawa ko, wala na akong social life. May times na pinapayagan niya naman akong lumabas mag-isa or with kapatid. Kaso, need ko magmadali kasi nga naman may anak kami. Gets ko naman yun. Pero bakit ganun? Parang feeling ko, nakatali ako sa mga desisyon niya. Nakatali ako sa paulit-ulit na gawain sa bahay. Pakiramdam ko wala akong kalayaang gawin ang gusto kong gawin. And unfair. Sobra. Buong buhay ko, nagtatrabaho ko. Araw-araw gigising ako na kailangang isipin ko ang asawa ko at ang anak ko. Kailangang malinis dito sa bahay, kailangan sumunod ako. Nakakapagod na. Ito po ay kasaysayan galing sa post ng username na si Mrs.Anonymous mula sa Threads. Balikan po natin ang very interesting story nitong si Mrs. Anonymous. Alam nyo, sa pakikipagrelasyon natin sa syota natin, sa girlfriend o sa boyfriend natin, mahalaga po yung binabantayan natin ang mga red flags. Marami ako nakikita at may mga kilala ako na ganyan ang sitwasyon na kinokontrol ng lalaki, kadalasan, kinokontrol ng lalaki yung babae. In a sense, parang gusto niyang sa kanya lahat manggagaling ang desisyon. Kasimpleng bagay. Nagpamanicure ang babae, ang girlfriend niya, magagalit yung boyfriend, sasabihin, bakit ganyang kulay? Palitan mong kulay ng nail polish mo. Ayokong magsuot ka ng damit na above 2 inches above the knee. Kailangan 2 inches below the knee. You know, yung things like this. Bago ka lumabas ng bahay, magpaalam ka sa akin kung saan ka pupunta. Magsyota pa lang yan, ho. Magsyota pa lang yan. Red flag po yan. And that's not good. Kapag ganyan ang boyfriend nyo, ganito ang kalalabasan nyo. Parang si Mrs. Anonymous. Magba-birthday siya at nag-book siya sa hotel for 2 nights. At nagsabi siya sa husband niya kung okay lang na isama ang kanyang parents. Pero paligoy-ligoy pa yung husband niyan. Finally, ang sabi sa kanya, bahala ka. Ibig sabihin, bahala ka, ayoko. Ganun kasimple, di ba? Now, gusto kong paniwalaan na itong sumulat na ito, bago siya nag-book sa hotel, alam ng asawa niya. Alam ng asawa na yan. Nag-book siya sa hotel for 2 nights,
Now, birthday kasi niya. Sa isang anak, maganda na maanyayahan mo yung mga magulang mo na makasama mo dun sa hotel. Doon kayo magdi-dinner, magkukwentuhan kayo sa kwarto o sa lobby ng hotel. Experience yon para sa mga magulang na bihirang makalabas ng bahay na hindi nakakapasok sa lobby ng hotel. Ano? Maganda sana yun. Magandang idea. Pero obviously, ang husband mo is not in good terms with your parents. Kasi if he is in good terms with your parents, he would be glad na makasama yung kanyang mga biyanan. At kung magkasundo naman sila, walang problema. Diyos ko, may mga manugang din ako. At ako'y nagpupunta sa Dubai para dalawin yung aking anak at manugang. Lumalabas kami, hindi na kami nag-hotel kasi nasa condominium naman sila. Pupunta na lang kami sa isang resort. Magre-rent kami ng isang resort. Overnight, magkukwentuhan kami doon, mag-iihaw-ihaw. Parang pamilya talaga. But obviously, ang asawa mo hindi ganyan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at masyado siyang asiwa sa mga magulang mo. At kung ganyan ang kanyang gagawin, I'm telling you, hindi magtatagal ang inyong relasyon dahil darating ka sa punto na magdidesisyon ka. Ano ang importante? Ang asawa mong very controlling o ang magulang mo? Sana hindi dumating doon. Pero kung hindi mag-a-adjust ang asawa mo na tila baga sa kanya lamang iinog ang iyong mundo, mali yata yan. Ang tanong, sino ang dapat magdesisyon? Ang lalaki ba o ang babae? Sinong dapat mag-provide sa bahay? Ang lalaki ba o ang babae? Sino ang dapat magdisiplina? Ang lalaki ba o ang babae? Noon po, nung araw, lahat yan ang sagot lalaki. Ang babae sumusunod sa desisyon ng lalaki. Ngayon po, hindi na. Sa family code at sa batas natin sa Pilipinas, magkahati po sa desisyon ang wife at ang husband. Sa nagpo-provide ng pagkain at pangangailangan, magkahati din sila. Dapat maunawaan yan ng asawa mo na hindi sa kanya umiinog ang mundo. Ang isang magandang relasyon ay iinog sa inyong dalawa. Sana po'y may napulo tayong aral sa kasaysayang ito. As always, Dr. Love.